Humahangos si Beata sa pagtakbo. Kanina pa siya sinusundan ng mga lalaking hindi niya kilala. Simula nang dumating siya sa resort na yon, ay napansin na niya na kung nasaan siya ay nandoon din ang mga to. Hindi kaya sila ang mga lalaking gusto kaming patayin? Mahinang bulong niya sa kanyang sarili habang pabilis ng pabilis ang pagtakbo niya. Simula nang mawala si Isla ay tila may mga tao nang nakamanman sa kanila. Nabalitaan pa niyang naaksidente ang ate Luna nila, kaya mas lalo lang siyang nanghinala na may mga tao ngang sumusunod sa kanila. Sino kaya mga ito? Ano ang kailangan ng mga to sa kanila? Tanong ni Beata sa kanyang isip. Naisip niyang siguro ay tungkol yun sa mga iniwang yaman sa kanila ni Doña Leonora. Pero isang taon nang nakakaraan simula nang iwan sa kanila ng Doña ang yaman nito. Bakit ngayon pa maghahabol ng mga to? Saka nilinaw ni attorney na walang ibang pag-iiwanan ang Doña ng halos lahat ng yaman nito kundi sa kanilang tatlo lamang na dating kasambahay ng Doña. Nang makita ni Beata ang pababang bahagi ng lupa, ay mabilis siyang pumadaos-dos doon. Kahit masakit sa balakang ay hindi niya yun alintana. Tila hindi na siya nasundan ng mga kung sino mang naghahanap sa kanya. Dumaan siya sa likod na bahagi ng kanyang tinutuluyan. Tila bundok yon na may shortcut papunta sa kabilang bahagi ng resort. Magtatago muna siya. Kailangan niyang pumunta sa mga lugar na walang nakakakilala sa kanya. Nakakita si Beata ng malaking bangka, kaya patago siyang sumampa roon. Kahit pansamantala ay doon muna siya magtatago. Kapag madilim na ay babalik siya sa resort at saka maghahanap ulit ng lugar na pwede niyang pagtaguan. 30 minuto na siyang nagtatago roon nang makarinig siya ng mga yabag. Sino ka? Narinig niyang boses mula sa likuran. Nilinga niya ito. Napanganga siya. Ang pogi. Sigaw ng isip niya. Matangkad na moreno, singkit ang mata, matangos na ilong, at tila magulo ang hindi kaanong kulot na buhok. Shh! Huwag kang maingay, mister. Baka may makarinig sa'yo. Saway niya dito. Kung sino man ang pogi na to, kailangan niyang makumbinsi na itago muna siya nito. Anong shh? Sino ka ba? Nagtatago ako dito. May naghahanap sa akin. Papatayin nila ako. Kapag nakita nila ako at pinatay, konsensya mo talaga. Pangongonsensya niya sa lalaki pero mas lalo lang nangunot ang noon nito. Maghanap ka ng ibang bangka, miss. Wag dito. Pupunta ako sa kabilang isla at malay ko bang makamagnanakaw ka pala. Sita at bintang nito sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. Nakakita ka na ba ng magandang magnanakaw, mister? At excuse me, milyonarya ako baka akala mo. Mataray na wika niya dito. Kahit pogi ito ay hindi niya gusto ang tabas ng dila nito. Who cares? Can you get off? I'm in a hurry. Pikon na wika nito. May naisip namang solusyon si Beata. Paano kaya kung sumama siya dito sa isla na pupuntahan nito? Tiyak na pwede siyang magtago doon pansamantala. Mister, what if dalhin mo na lang ako doon sa pupuntahan mo? I'll pay you. At naglabas siya ng pera mula sa pitaka niya. Kahit mukhang may kaya naman ang lalaki ay nadadaan pa din ang lahat sa pera. Sa loob ng 1 taon na na-feel niyang maging mayaman, alam na niya ang kalakaran ng mundo. Pera-pera na lang talaga. Paano ko nakakasigurong hindi illegal ang tinatakasan mo, miss? Aha, mukhang pera nga pala ito. Biglang nagbago ang mood nang makakita ng pera. I told you. Anang isip ni Beata. Pogi na mukhang pera. Pagdating dun sa isla, ibibigay ko ang pangalan ko. Tapos search mo. Makikita mo na hindi ako scammer. Hindi ako magnanakaw at hindi ako mamamatay tao. Shit, andyan na sila. Itago mo ko, mister. Bigla siyang nagkubli sa loob ng bangka nang makita niya ang mga lalaking sumusunod sa kanya. Palingalinga ang mga to. Nakita ni Beata na tiningnan naman ng lalaki ang tinanaw niya. Mukhang nakumbinsi niya ito. Narinig niyang pumalatak ito at sumampa sa bangka. Nakahinga siya ng maluwag nang umandar ang bangka. Nang makalayo na sila ay saka siya bumangon mula sa pagkakakubli. Masakit ang likod niya. Who are you? Tanong agad sa kanya ng lalaki nang makabangon siya. Beata Villaferte, I'm an heiress. Proud na wika pa niya. Simula nang pinamanahan sila ng yaman ng Donya, feel na niya ang pagiging eredera. Never heard of your name. Tila bored na wika nito, hindi man lang interesado sa kanya. Wow ha, as if naman sikat ka. Sino ka ba? Ano pangalan mo? Naiinis niyang wika dito. Hindi man lang ba ito nagandahan sa kanya?
Siguro kung sa normal na pagkakataon sila nagkita, ay sigurado siyang popormahan siya nito. Siya kaya ang miss nun sa palengke. Daming kargador ang bet siya. River Santos, I'm a doctor. Meron ako maliit na clinic sa Isla Fuego. I'm a volunteer doctor sa isla. I need your money para sa karagdagang facility sa kliniko. That's why bayaran mo ako mamaya pagbaba natin ng isla. Paliwanag nito sa kanya. Well, slightly impressed siya rito. Pero antipatiko pa din ang tingin niya dito. Okay, dadagdagan ko pa yan. Basta ba ilagay mo sa klinik mo ang pera na makukuha mo sa akin. Baka mamaya scammer ka pala. Tapos Dr. Kwak-Kwak pala. Hirit niya dito, pero nginusuan lang siya ng lalaki. As if sa ating dalawa ako pa talagang pwedeng maging scammer. Balik nito sa kanya. Ayaw talagang magpatalo ng loko. Okay, Doc. Ako na ang mukhang scammer. Anya para matapos na ang usapan nila. Bastos pala ang bibig nito. Hindi niya to gusto. Hindi man lang gentleman. Sayang, pogi pa naman at doktor daw. Naging tahimik na ang kanilang paglalayag nang bigla ay parang tumataas ang alon. Bigla ring nagdilim ang kalangitan. Kanina naman ay napakaliwanag. Anong nangyayari? Parang uulan pa yata. Napaka-unpredictable ng panahon. Narinig niyang wika ni River. Napatingin siya dito. Inaalog na ng alon ang kanilang bangka. Malayo pa ba tayo, Doc? May kalahating oras na kasi silang naglalayag. 1 oras pa. Nahihimigan niya ang panik sa boses nito. Parang hindi na normal ang pagtaas ng alon. Napahiyaw si Beata nang may humampas na tubig sa kanilang bangka. Natumba siya sa kanyang kinauupuan sa lakas ng impact niyon. Narinig niyang napamura si River at minamaniobra nito ang kanilang bangka. Pinasok na sila ng tubig. Oh my God! Ito na yata katapusan ko. Nakaligtas nga ako sa mga lalaking yun. Hindi naman ako makakaligtas sa dagat. Naiiyak na siya. Ang saklap. Kakatakbo niya sa mga gustong pumatay sa kanya. Sa dagat lang pala magwawakas ang buhay niya. And worse, baka hindi man lang siya mailibing ni na Ate Luna ng maayos. Wala man lang nakakaalam na nilamon siya ng dagat pagka nagkataon. Isuot mo tong life vest, Beata. May inabot na life vest si River sa kanya, pero bago pa niya yun maabot ay may mas malakas na alon na humampas sa kanilang bangka, dahilan para matumba sila at tumaob ang kanilang bangka. Nagpanik siya nang mahulog siya sa tubig. Bumuhos ang malakas na ulan. Napaiyak na lang siya. Naramdaman niyang may mga kamay na humila sa kanya. Kapit ka sa akin, Beata. Tinig yun ni River at nagkaroon siya ng relief nang maramdaman ng init na nagmumula sa balikat nito. Isinampan niya ang kanyang kamay doon. Ayoko pang mamatay, River! Iyak niya habang parang idinuduyan sila ng alon. Tinatangay sa tila kung saan. We will not die. Marami pang umaasa sa atin. Alon nito sa kanya. Pero pagkatapos niyon ay tinangay ulit sila ng alon. Napahiyaw na lang siya dahil napabitaw siya sa lalaki. River! Sigaw niya sa pangalan nito. Ngunit isang malakas na kulog lang ang sumagot sa kanya. Katapusan na talaga siguro niya. Nagdilim na ang paningin niya at pinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. Nagising si Beata sa tila mga ingay sa paligid niya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay isang matandang babae ang bumungad sa kanya. Nasaan ako? Yun ang unang tanong na bumungad sa kanya. Lumingali nga siya sa paligid niya at nakita niya ang mga iilang tao na nakamasid sa kanya. Hindi gaanong maliwanag. Tanging liwanag mula sa sulo ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nasa Isla Bulan ka, iha. 3 isla ang layo mula sa Isla Fuego. Anang matandang babae sa kanya at pagkarinig niya ng salitang isla ay biglang bumalik sa kanyang lahat. Ang malakas na alon, ang malakas na ulan at ang kulog. Napabangon siya bigla at kinapa niya ang katawan. Buhay ako! Buhay ako! Umiyak siya nang ma-realize na nakaligtas siya sa dagat. Mahal siya ng Diyos. Iniligtas siya nito sa malalakas na alon. Oo, iha. Nakita ka ng aming mga mangingisda sa dalampasigan kasama mo ang iyong asawa. Paliwanag nito sa kanya at naalala niya ang lalaking kasama niya sa bangka kanina. Si River? Nasaan ho siya? Tanong niya. Pipi niyang dasal na sana ay nakaligtas din to. Nasa kabilang kubo, hindi pa siya nagigising. May sugat siya sa kanyang ulo. Umaasa kami na hindi yun malala. Siguro nahampas siya ng inyong bangka.
Bukas ng umaga tatawag kami sa pinakamalapit na isla upang ma-rescue kayo dito. Anang matanda sa kanya. Napaisip si Beata sa sinabi ng matanda. Kung tatawag ang mga ito sa kinauukulan, ay tiyak na dadalhin sila sa bayan. At kung dadalhin sila doon, ay baka makita siya ng mga naghahanap sa kanya. Kailangan niya munang manatili doon at mag-isip ng paraan kung paano siya makakaligtas sa mga taong naghahabol sa kanya. Wala pa naman siyang tiwala sa paligid niya pagkatapos ng mga nangyari. Gising na po ang asawa niya, inay. Parang walang maalala sa mga nangyari. Naputol ng pag-iisip niya nang magbukas ang pinto at sumungaw doon ang binatilyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Beata sa binatilyo. Parang wala po siya sa sarili niya at hindi niya kilala kung sino siya. Sagot nito. Kahit medyo nahihilo ay bumaba siya ng kanyang higaan at tinungo ang kubo na sinabi ng binatilyo kung nasaan si River. River? Tawag niya dito pagpasok sa kubo. May tela ito sa ulo at napansin niyang may bahid pa yun ng dugo. River? River ang pangalan ko. Tanong agad nito sa kanya pagkalapit niya. Mukhang clueless nga ang lalaki. At asawa daw kita. Anong nangyari? Bakit tayo nandito? Sunod-sunod na tanong nito nang makalapit siya. Pinagmasdan niya ang lalaki. May pumasok na ideya sa isip ni Beata. Patawarin mo ako, Lord. Dasal niya dahil sa naiisip niyang ideya. Kung walang naaalala si River sa mga nangyari, pwede niya yung gamitin pansamantala para manatili muna sila sa isla at hindi sila pauwiin. Sandali lang naman, hanggang sa makaisip lang siya ng paraan. Inabutan tayo ng malakas na alon sa laot kanina. Tumaob ang bangka natin at tinangay tayo ng malalakas na alon papunta dito. Mabuti na lang at swerte pa tayong nakaligtas, mahal ko. Acting ni Beata, sabay lapit dito at niyakap niya to. Tila nagulat naman si River sa ginawa niya at naramdaman niyang pinatong nito ang kamay sa balikat niya. Asawa kita? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Tumingala siya dito. Muntik na siyang mapamura. Sobrang gwapo pala nito sa malapitan kahit may ilang sugat sa muka. Tila nangungusap ang singkit nitong mga mata. Hindi mo ba ako naaalala, mahal? Hindi mo alam ang pangalan ko? May amnesia ka ba? Sunod-sunod na tanong niya dito. Mas lalo itong nalito. May amnesia ka. Paano nangyari yun? Naguguluhan ako. Napahawak ito sa ulo nito na tila kumirot yun. Bigla namang nag-alala si Beata. Leche, baka mamaya ay mapano pa ito. Konsensya pa niya. Huwag mo munang pilitin, mahal. Magpahinga ka muna. Baka sakaling bukas ay maalala mo ng lahat. Sana po, Lord, hindi mo na niya maalala ang lahat. Bukod sa nakakahiya po itong ginagagawa ko. Kailangan ko pang magtago. Dugtong niya sana, pero sinarili na lang niya. Nakita niyang napapikit si River. I need rest. Anito na sa papa rin ng ulo. Hindi pa rin nawawala dito ang pagiging Inglesero. Sige, mahal. Pero kapag kailangan mo ng tulong o nagugutom ka, tawagin mo lang ako, ha. Anya pa dito, marahan lang itong tumango. Iniwan na muna nila ang lalaki at nakita ni Beata na nahiga na ulit to. Mukhang masakit nga yata talaga ang ulo nito. Naaawa naman siya dito, pero mas nakakaawa siya kapag pumalpak ang plano niya. Agad niyang nilapitan ang matandang babae. Nanay, may hihilingin lang po sana akong pabor sa inyo. Anyang pinapungay pa ang mga mata. Ano yun, iha? Kung sakaling hindi pa maalala ni River ang lahat, pwede po bang manatili muna kami dito sa isla pansamantala? Dinagdagan pa niya ng paawa effect para makumbinsi ang matanda. Hindi ba't kailangan niya ng agarang medisina para bumalik ng alaala niya? Nagtatakang tanong ng matanda. Opo, pero hindi pa po kami pwedeng makabalik sa bayan. Masyado pong komplikado pa kasi. Alibay pa niya na sana ay kagatin ng matanda. Tumango ito pero hindi pa rin kumbinsido. Bukas na tayo mag-usap, iha. Kailangan niyo pareho ng pahinga ng mister mo. Sa halip ay wika nito. Pero po, wag po muna kayong tumawag ng rescue o kahit na ano hanggat hindi pa po kami nakapagdesisyon na mag-asawa. Pakiusap niya. Oo, sige. Pag-usapan natin ulit yan bukas. Magpahinga ka na. Anito sa kanya na tinanguan lamang niya. Magpapahinga muna siya at nag-iisip pa ng kwento para mas maging convincing. Hiling niya sana ay hindi na bumalik ang alaala ni River. Kailangan pa niya ito para sa kaligtasan niya. Promise, babawi ako kapag natapos ang lahat ng to.
Kahit mag-supply pa ako ng maraming gamot sa clinic ni River, gagawin ko matapos lang ang lahat ng to. Ani sa sarili. Kung sana ay mahuli na agad ang mga taong gustong ipahamak sila para matapos na ang problema niya. Miss na niya ang buhay niyang malaya. Kinabukasan ay maagang nagising si Beata. Tila naging alerto yata ang katawan niya simula nang gumawa-gawa siya ng kwento tungkol sa kanila ni River. Agad siyang pumunta sa kubo kung nasaan ito at nakita niyang nakaupo na ito sa labas. May hawak na baso na may lamang kape. Tumingin to sa kanya. Mukhang hindi pa rin siya nito kilala. Success, anya sa isip. Kamusta ka na, mahal? Tanong niya dito nang makalapit siya. Tinitigan lang siya nito. Parang hinahanap nito sa memorya nito kung sino siya. Mag-asawa ba talaga tayo? Bakit parang wala man lang akong sense of familiarity sa'yo? Anito na matamang nakatingin sa kanya. Kunwari ay pinalungkot ni Beata ang muka. Naupo sa tabi nito. Siguro nga hindi mo talaga ako, mahal. Bakit ganun? Bakit sa lahat ng hindi mo pwedeng maalala ako pa? Parang ang sakit naman yata nun, River. Saad pa niyang tumingin kunwari sa malayo at nalulungkot. Narinig niyang tila nagpakawala ng buntong hininga ang lalaking katabi niya. Oh God, this is frustrating. Napalingon siya at nakita niyang sapo na naman nito ang ulo. Pinipilit yata nitong alalahanin ng lahat. Hinawakan to ni Beata sa braso. Hindi niya inaasahan ang epekto ng paghawak niya dito. Parang may kuryenteng dumaloy mula dito papunta sa kanya. Wag mo munang pilitin, River. Okay lang na hindi mo ko maalala. Ang mahalaga ay ligtas tayong dalawa. Kung mayroon naman ng gaslighter, siya na siguro yon. Nakita niyang tila na konsensya naman to. What's your name again? Why can't I even remember your name? This is weird. Naguguluhang wika pa nito. Beata, okay lang talaga, River. Huwag mo nang ipilit. Okay lang talaga sa akin. Pangongonsensya pa niya kahit ang totoo ay siya talaga ang nakokonsensya. Hinawakan nito ang kamay niya. Napapitlag siya. I'm sorry, pero how did it happen? Ilang taon na tayong kasal. Why are we here? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Mabilis siyang nag-isip ng kwento. Mga 6 na buwan pa lang tayong kasal. Nandito tayo sa isla dahil volunteer doctor ka sa Isla Fuego. Inabutan tayo ng malakas na alon kaya nasira ang bangka natin at napunta tayo dito. Medyo malala yata ang nangyari sa'yo kaya nagaganyan ka. Pero ang mahalaga ay buhay ka at kasama kita. Hindi ko yata kaya kung may nangyaring masama sa'yo. Hindi na niya nagawang pekein ng iyak dahil naiiyak talaga siya. Naaalala niya ang trauma na nalikha ng dagat sa kanya. Naging mahigpit ang pagkakahawak ni River sa kamay niya. Bahagya siya nitong kinabigat ni Yakap. I'm sorry. Hindi ko gusto na umiyak ka, Beata. Hindi niya alam pero kakaiba ang warmth na binibigay ng yakap nito sa kanya. Para siyang kina-comfort niyon na hindi niya mawari. Hindi siya pamilyar sa pakiramdam na yon. Hindi ko alam, River. Natatakot ako. Anya, it was true. Bigla siyang natakot. Ito bang kapalit ng yaman na bigay ni Doña Leonora sa kanya? Parang hindi niya yata kayang magtago habang buhay. Shh, don't cry. I can feel your trauma. Kwento mo na lang yung tungkol sa atin. How did we meet? Mahinahong wika nito. Mukhang sanay itong mag-comfort ng tao. Siguro dahil doktor ito at sanay ito sa mga pasyente. Pero kahit nag-e-enjoy siya sa yakap at comfort ni River, kailangan niyang ipaalala sa sarili na hindi totoo ang tungkol sa kanila. Sa may resort tayong nagkakilala, common friends. Tapos naging mabilis na ang pangyayari. Nag-click tayo, we got married, at sumasama ako sa mga mission mo dito sa isla. Paliwanag niya dito. Tumango-tango ito. Hindi niya alam kung kumbinsido to. Don't you think na kailangan na nating umalis dito ngayon? We need to get home. Baka sakaling kapag nakalis ako dito ay maalala ko ng lahat. Mahal. Nag-alinlangan pa ito sa huling sinabi. Pero bakit naging iba na ang dating niyon kay Beata? Parang may parang paru-paro sa tiyan niya. Pero agad din yung nawala. Nagpanik siya. Gusto na nitong umalis sa isla. Mahal, kasi natatakot pa ako sa dagat. Parang hindi ko pa kayang maglayag. Please, dito muna tayo. Can we stay here for a week or 2? Saka na tayo bumalik sa bayan. Pinapungay pa ni Beata ang kanyang mga mata para maawa to sa kanya at makumbinsin niya itong doon muna sila sa isla. Mataman siyang tinitigan ni River. Maya-maya ay tumango ito. Okay. Why do I have this feeling na under ako sa'yo?
Do I love you that much, wife? Nakangiting wika nito sa kanya at hindi nito maitago ang dimple. Tumambling ang puso niya sa mga ngiting yun. Hindi niya yun inaasahan. Sa ganda ko ba naman? Talagang mamahalin mo ko, mahal. Biro niya dito at lalong lumapad ang ngiti nito sa kanya. Silly girl. Let's go, mukhang tinatawag na nila tayo. Nakita nilang mula sa di kalayuan ay may kumakaway sa kanila. Tumayo si River pero hindi nito binitiwan ng kamay ni Beata, kaya habang papunta sila sa lalaking kumakaway sa kanila ay magkahawak kamay sila. Aware na aware ang buong sistema niyang nakatingin sa magkahawak nilang kamay at kung ano ang dulot niyon sa kanya. Umayos ka, Beata. Nasa delikado na nga ang buhay mo kung ano-ano pang pinag-iisip mo. At hindi totoo ang lahat ng to. Kaya kung ano man ang nasa utak mo, stop. Saway niya sa sarili. Oo nga naman. Kailangan niya magkaroon ng boundary dahil baka sa huli ay siya lang din ang magsisi. Na hindi nga niya alam kung binata ba o married na si River. Matapos niyang kausapin si Ka Luisa, ang tila leader sa Isla Bulan, ay pumayag muna ang mga ito na manatili silang dalawa ni River sa isla. Pinaliwanag niya sa mga ito na takot pa siyang magdagat dahil sa tinamong trauma sa aksidente nilang mag-asawa. Naunawaan naman sila ng mga to. Parang nakahinga ng maluwag si Beata. Umaayon sa kanya ang mga plano niya. Dito muna kayo pansamantala. Ito lang ang bakanteng kubo dito sa buong isla. Sabi sa kanila ni Ka Luisa, may dala itong banig, 2 unan at kumot. Ito naman ang mga gagamitin niyo sa pagtulog. Ang iba pa ninyong gamit ay bukas na dadalhin dito. Nirequest ko din dun sa center, baka sakaling may extra silang galing sa relief. Dugtong pa nito at inabot sa kanila ang dalang gamit. Matapos nilang magpasalamat ay umalis na ito. Nagpalingalinga si Beata sa paligid. Sanay siyang tumira sa ganoong uri ng bahay. Sa ganoon din siya nanggaling noon bago siya lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Tiningnan niya si River. Hindi may pagkakailang anak mayaman ito sa kutis pa lang. Kahit moreno ay makinis ito at tila alagang-alaga ang balat. Are you okay here? Tanong sa kanya ni River habang inilalapag ang mga gamit na bigay ni Ka Luisa. Aba, oo naman, Girl Scout yata to. Anya at naupo sa maliit na bangko. Isang maliit na higa ang papag lang ang meron sila. Napatingin siya doon. May problema. Magkatabi silang matutulog ni River. Pero asawa naman niya to, di ba? Kaya dapat niya yung panindigan. Sa kwento, oo. Pero sa totoong buhay, hindi. Anang isip niya. Buong buhay niya ay hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng lalaki sa buhay niya. Tumabi si River sa kanya. Mataman siyang tinitigan nito. Why can't I remember you, wife? Hindi naman ikaw ang tipo ng babae na mabilis makalimutan. Muntik nang mapahiyaw si Beata. Kinikilig yata siya sa mga banat ng peke niyang asawa. Ganoon ba talaga ito? Noong una silang makita ay hindi naman to ganoon. Parang sublado naman to. Aba, parang humihirit ka. Biro niya dito. Sa tansya niya ay nasa 6:00 pa lamang ng gabi pero madilim na sa isla. Limitado lang ang kuryente at pagpatak ng 5:30 ay naka-off na ang mga kuryente. Bukas na ulit ng umaga yun gagana. Tanging suru lang ang ilaw nila. Ngumiti si River. Tell me about yourself, mahal. I wanted to remember you. Wika nito. Naging mapungay pa ang singkit nitong mga mata. Parang gusto niyang haplusin ang mukha nito, pero pinigilan niya. Bukas na, mahal. Ungot niya. Ano ba kasing ikukwento niya dito? Ang totoong buhay niya? O gagawa na naman siya ng kwento? Napagtanto niyang mahirap pala magsinungaling. Bukas ay tutulong ka na naman sa kanilang gumawa ng basket. Magkwento ka na ngayon, baka sakaling makaalala na ako. Kaninang umaga ay ginawa ni Beata na busy ang sarili para hindi sila gaanong mag-uusap ni River. Marami na kasi siyang kasinungalingan. Ayaw na muna niyang dagdagan. Ano bang gusto mong malaman, River? Sa susunod ay malalaman mo din yan kapag bumalik na ang alaala mo. Sagot niya pero tila pinalungkot nito ang muka. Parang ayaw siyang tantanan kaya nagdesisyon na lang siyang magkwento. Simple lang ako. Iniwan ko ang mga magulang ko sa probinsya. Mahirap lang kami. Namasukan akong katulong sa matandang dalaga na mayaman. Nung mamatay siya, pinamana niya sa aming 3 magkakatrabaho ang kayamanan niya. Kaya ito ngayon, pinapalago namin ang pera niya para hindi yun masayang. Kaya ngayon, afford ko na mga bagay na hindi ko afford noon. At nakilala pa kita. Isang malaking bonus yun.
Hindi niya kayang magsinungaling sa totoong pagkatao niya, kaya nagdesisyon siyang magsabi ng totoo sa ibang mga bagay. Nakita niyang napahawak si River sa ulo nito. Okay ka lang, mahal? Nag-aalalang tanong niya sa lalaki. Parang naaalala na kita, Beata. Narinig niyang wika nito at nag-angat ng tingin. Kabado naman siyang nakatingin dito. Patay kang bata ka. Ang bilis namang makaalala nito. Anya sa isip. Ganoon ba? Anong naaalala mo? Pasakay tayo ng bangka papunta sa isla. I was looking at you. Naiisip ko na maganda mga mata mo. Very expressive. Anito habang matamang nakatingin sa kanya. Nakahinga si Beata ng maluwag. Hindi pa siya booking. At ito ang nabuking niya. Kunwari pala'y naiinis to sa kanya pero nagagandahan pala sa mga mata niya. Parang type na type mo ako, mahala. Biro niya sa lalaki. Pakakasalan ba kita kung hindi kita type? Anito at inisip niyang parang totoo yun. Kung totoo nga silang mag-asawa, ganun ba talaga ito ka-sweet? Humikab na siya at nakaramdam na siya ng antok. Matulog na tayo, mahal. Anya at kinuha ang banig mula dito. Inilatag niya ito sa may papag. Napagod yata ang mahal ko. Nagulat siya nang mula sa likod ay niyakap siya ni River. Asawa mo naman ako, di ba? Lagi ba kitang niyayakap noon? Halos manigas si Beata sa ginawa nito. Some memories are flooding in, pero kinontra niya ang kanyang sarili. Oo, lagi mo akong niyayakap noon. Sinakyan na lang niya ang sinabi nito para hindi ito magduda. It gives me warmth, wife. In these uncertain things, your presence makes it easier. Bulong nito sa kanya na hindi pa rin aalis sa pagkakayakap sa kanya. Klingi ka pala, Dok. Anya sa isip at mukhang matcha-challenge siya sa mga susunod na araw. Napapatanong si Beata sa sarili niya kung tama pa ba ang lahat ng to. Pero wala siyang choice. Kailangan niyang manindigan. Matulog na tayo, River. Anas niya at saka lang ito kumawala. Dahan-dahan siyang umakyat sa higaan nila. Nakatingin to sa kanya. Wala bang kiss dyan? Nakangising wika nito nang umakyat din. Ha? Patay kang Beata ka. Nagririgo doon ang isip at puso niya. Paano kung sa susunod hindi na lang kiss ang hilingin nito? Anong gagawin niya? Kiss, halik, ganun. Good night kiss, wife. Itinuro pa nito ang mga labi. Kahit medyo madilim, aninag pa rin niya ang kagwapuhan nito. Help me, Lord. Anang isipan niya. Pero parang naririnig niya si Lord at sinasabihan siyang pinasok mo yan, dapat lang napanindigan mo. Lumapit siya kay River at dinampian ito ng halik sa pisngi. Ano yun? Inaanak mo ba ako? Gulat na wika nito sa kanya. Bakit sa pisngi? San ba dapat? Matutulog na lang tayo ang dami pa nating seremonya. Hindi na niya naitago ang inis dito. Sumimangot ang lalaki. Mag-asawa ba talaga tayo? Bakit naiilang ka sa akin? Nagdududang tanong nito sa kanya. Bumuntong hininga si Beata. Pagbibigyan niya ito, pero bukas ay kailangan na niyang mag-isip ng paraan. Bakit ba hindi niya naisip yun? Sige na, kiss na mahal. Lumapit siya dito pero bigla siyang kinabig ni River at siniil ng halik. Bahagya siyang napanganga kaya naman naging malaya ang mga labi nito na halikan siya. Hindi yun nagtagal, pero parang naghang siya sa nangyaring halik. Yun po ang halik mag-asawa, Mrs. Good night, mahal. Nakangiting wika nito. Paano pa siya makakatulog nito? Gayong tila ginising ng halik nito ang lahat ng natutulog na parte ng katawan niya. At katabi pa niya ito. Disaster. Hiyaw ng isip niya. Paano pa kaya ang mga susunod na araw? Dapat na siyang maghanda. Nagising si Beata sa ingay mula sa kung saan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakita niya si River na naghahanda ng kanilang agahan. Sinalubong agad siya ng ngiti ng binata. Good morning, mahal. Saktong gising mo, breakfast na. Anito sa kanya at napadako ang tingin niya sa maliit nilang mesa. Meron na doong kanin at inihaw na isda. May tasa din doon at nakikita niyang umuusok pa. Sa tingin niya ay kapiyon. Ang aga mo yatang nagising. Wika niyang bumangon na at dumiretso agad sa maliit nilang lababo. Naghilamos siya at nagmumog ng tubig. Agad siyang nilapitan ni River at niyakap. Wala bang good morning hug dyan? Ungot nito sa kanya at inamoy pa ang kanyang leeg. Diyos na mahabagin. Sigaw ni Beata sa kanyang isip dahil umagang-umaga ay nagsisimula na naman ito. Good morning, mahal. Maaga ka yatang nagising? Ulit na tanong niya at bahagyang kumawala sa mga yakap nito.
Tiningnan lang siya ni River na parang nagtatanong sa naging kilos niya. Mukhang gigisahin talaga siya sa sariling mantika ng ginawa niyang kalokohan. Inabangan ko yung mga nagpalaot kanina. Nanghingi ako sa kanila ng mga bagong huling isda para may maulam tayo. Sabi nito sabay upo sa hapagkainan. Ganun ba? Salamat mahal. Marami na tayong utang sa mga taga rito. Anya sabay higop ng kapeng itinimpla nito. Babalikan natin sila kapag nakabalik tayo sa atin at maging okay na tayo. Napapansin ko na parang naiilang ka sa akin, mahal. Bago tayo pumunta dito ay nagkatampuhan ba tayo? Diretsong tanong nito sa kanya. Eto na naman, kailangan na naman niyang magsinungaling. Wala mahal, siguro naninibago lang ako. Kasi di ba wala kang maalala? Katwiran niya at mataman lang siyang tinitigan nito. Hindi na nagtanong pa ulit. Buti naman. Akala ko kasi may nagawa akong masama sa'yo. Bilisan natin ng pagkain at maglakad-lakad tayo sa dalampasigan. Enjoyin natin yung mga araw natin dito. Inisip ko nga na parang honeymoon stage na lang natin to habang hinihintay ko na bumalik ang alaala ko. Anito sa kanya kaya muntik na niyang maibuga ang kinakain sa narinig. Honeymoon stage? Papanawan yata siya ng ulirat sa pinagsasabi ng lalaking to. Kung alam lang nito na wala pang isang araw silang magkakilala, ay minalis na sila. Tinapos nilang pagkain at agad siyang niyaya ni River na maglakad-lakad. Kinuha pa nito ang kamay niya at hindi binitiwan habang naglalakad sila. Aaminin niyang maganda sa pakiramdam na hawak nito ang kamay niya. Pero hindi niya yun pwedeng i-entertain sapagkat mahirap na ang masanay dahil baka hanap-hanapin niya. All her life, she never felt security. Dahil noon pakiramdam niya ay palagi siyang nakaabang, palaging natatakot, hanggang ngayon din naman. Not until she felt his touch. May kakaibang dulot ang presensya ni River sa kanya, kahit bago pa lamang silang magkakilala. Bagay po talaga kayo para kayong mga artista. Sigaw mula sa di kalayuan ang bumasag sa naglalakbay niyang isip. Of course, misis ko yata to. Ganting sigaw ni River at hindi niya napigilang mag-blush sa tuwing babanggitin nito ang salitang misis. Para talagang totoo ang sinasabi nito. Siniko niya ito. Ito naman, masyadong nagagandahan sa akin. Biro niya kay River at ngumisi lang. Simula nang makilala niya ito sa bangka, hindi niya iisipin na clingy ito at may fun side. Ang lalaking nakilala niya sa bangka ay masungit at parang aburido. Kabaliktaran ng lalaking kasama niya ngayon. Sino kaya ang totoong River dito? Yung may amnesia o yung wala? You know what? Ngayon na ako kumbinsido na kasal tayo. Sabi nitong humarap sa kanya habang naglalakad sila. Bumilis ang tahip ng dibdib ni Beata. Bakit naman? I never felt so light and happy, wife. I don't know. Parang ngayon ko lang naramdaman to. I was thinking that I'm having a hard time before we met. Pero ngayon, kapag nakikita kita, parang ang gaan sa pakiramdam. I had to be honest, hindi ako naniwala agad na mag-asawa tayo. My mind says no, but my heart says yes. Kung hindi nakakaalala ang isip, baka ang puso nakakaalala. Paliwanag nito sa kanya na seryosong nakatingin sa kanya. Sunod-sunod namang napalunok si Beata. A strange feeling was coming to her. Mabilis na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa mata pa lang ni River na sobrang hopeful sa sitwasyon ay may guilt ng umahon sa puso niya. Let's just enjoy the moment, River. Ang mahalaga ngayon. Ang tanging nasabi lamang niya dito. Lumapit to sa kanya at hinawakan ng magkabilang pisngi niya. Biglang nag-init ang buong mukha ni Beata. Sobrang lapit ng mukha ni River sa kanya. Napatingin siya sa mga labi nitong nag-aanyaya. Pigilan mo ang sarili mo, Beata. Please, pigilan mo. Sigaw ng isip niya sa kanya habang papalapit ang mukha ni River sa kanya. Don't ever leave me, mahal. Usal nito nang gahiblan na lang ang layo ng mukha nito sa mukha niya. May tao, mahal. Sa halip ay wika niya. I don't care. Gusto kitang halikan. Sabi lang nito at bigla ay bumaba ang mga labi nito sa labi niya. Naramdaman ni Beata na naging banayad ang halik nito. Wala siyang nagawa kundi ang tugunin yon. Baka kasi magtaka na naman to na umiiwas siya. Nakapikit pa siya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Why do I feel like it's her first kiss? Sabi nito sa kanya na nakangiti. Ngiting tagumpay ng maka-score. Baka hindi mo lang naaalala ang dati. Palusot niya. Mas lalo pa itong umiti. Isa pa nga. Anito at hinalikan ulit si Beata. Wala na siyang nagawa. Tinanggap niya lang ulit niya.
Sabi ng isip niya, bahala na kung saan man siya dalhin ng pagpapanggap niya. Naging mabilis para kay Beata ang mga araw. Hindi niya namalaya na nakalipas na ang 1 linggo na nasa isla sila. Hindi niya maitago ang matinding atraksyon kay River. Napaka-sweet nito sa kanya. Napaka-maalaga at higit sa lahat, araw-araw ay pinaparamdam sa kanya ng lalaki na mahalaga siya rito at ligtas siya kapag kasama niya ito. Isang malaking bagay para sa katulad niyang pinagkaitan ng ganoong bagay simula pagkabata niya. Kahit ilang beses na niyang pinaaalalahanan ang sarili na may hangganan ang lahat, pero makulit ang puso niya. Ayaw maniwala at lagi bumibigay. Kaya pala Isla Bulan ng tawag sa islang to dahil maganda pala talaga ang buwan dito, no? Napakaliwanag. Sabi ni River sa kanya isang gabi habang nakahiga sila sa papag sa labas ng kanilang tinutuluyan. Hindi niya alam na ang simple at payak na pamumuhay nila doon ay magugustuhan niya. Bilog na bilog, no? Parang nakatingin sa atin lagi. Parang laging nakamatyag. Saan pa niya dahil sa ilang gabi na palagi silang nakatambay sa may tabing dagat para manood ng full moon. Sana hindi na tayo umalis dito. Parang pakiramdam ko kapag umalis tayo dito, mababago ang lahat. Ayokong magbagong lahat sa atin, Beata. Sabi ni River sa kanya at bigla ay niyakap siya nito. Oh God, hindi na alam ni Beata na magbabackfire sa kanya ang ginawa niyang kalokohan. Dahil sa ngayon, iisa lang din ang hiling niya. Huwag nang matapos ang lahat. Sana yun ang kanilang realidad. Parang ayaw na niyang umalis sa isla at harapin ang mga problemang nag-aabang. Pero darating talaga ang araw na aalis tayo dito. Kailangan nating harapin ang mga naghihintay sa atin. Makahulog ang wika niya at tinitigan siya ni River. Kung ano man ang naghihintay sa atin, sana hindi yun magbago pag alis natin dito. Sabi ni River sa kanya. Nakatingin siya sa mga mata nito. Katulad ng bituin sa langit, nagniningning yon. Maraming pangako ang sinasabi ngunit hindi magawang maisatinig. Kapag nalaman mo kaya ang lahat, River, magustuhan mo pa kaya ako? Ang mga titig mo ay magiging katulad pa din kaya ng titig mo ngayon? Puno ng pangambang tanong niya sa kanyang isip. Naramdaman niya na hinaplos ni River ang kanyang pisngi. I really wanted to do this, he said in a hoarse voice. Bigla ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang mga kamay nito kanina na nasa pisngi niya ay naglandas papunta sa kanyang leeg, papunta sa kanyang braso. Banayad ang mga haplos nito, ngunit bulta-bultahing kuryente ang hatid niyon sa kanya. River, please. Hindi niya alam kung para saan ang please na yon. Please what? Don't stop? Oh, please stop. Ani River sa kanya. Ang mga kamay nito ay naglandas na patungo sa loob ng kanyang damit. He was caressing her sensitive part. Napaigtad na lamang siya sa sensasyon na dulot niya. I don't know. Sagot na lamang niya dahil nadadalang na rin siya sa mga sandaling yon. I'm your husband, right? Tanong nito sa kanya at ngayon ay ang mga labi naman nito ang naglalakbay. Ito na ba ang tamang panahon para sabihin niya dito ang katotohanan? Pero hindi na siya nakapagsalita nang sakupin nito ang kanyang mga labi. Ang kaninang dahang-dahang kilos ni River ay napalitan ng tila nagmamadaling mga galaw. Bago pa niya malaman ay nahubad na nito ang damit niya. River, baka hindi na niya natapos ang sasabihin nang sakupin nito ang isang dibdib niya. Nagiinit na pareho ang kanilang mga damdamin. Katulad ng madalas na mangyari sa kanilang dalawa, ay nagpaubaya siya kahit napuno siya ng alinlangan at takot. Sa pagkakataong yon, marami na ang naglalaro sa isip ni Beata. Ang buhay niya sa nakaraan at ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Pero lahat ng yon ay unti-unting humuhupa dahil sa namamagitan sa kanilang dalawa. I love you, Beata. Narinig niyang wika ni River na naging dahilan para tuluyan siyang magparaya. Hindi na niya inisip kung totoo ba ang lahat ng yon o dala lamang ng sitwasyon sa pagitan nilang dalawa. Ang mahalaga ay gusto niya ang mga nangyayari. Kung magsisisi man siya, sa bandang huli na din siguro. I love you too, River. Usal niya. Hindi niya namalayan na tumulo na pala ang kanya mga luha. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng kasinungalingan niya? Kung ito man, handa siya magbayad ng buo kasama pati tubo. But she wakes up with guilt. Hindi niya makakalimutan ang naging reaksyon ni River kanina nang may maramdaman ito habang pinag-iisa ang kanilang mga katawan. She was still a virgin. Alam niyang alam yun ni River kanina. At kapag ganoon, booking na siya. Pero hindi siya nakarinig ng kahit na ano sa binata. Pagkatapos nila ay niyakap siya nito at natulog sila.
pero hindi niya magawang makatulog. Nakaidlip lang siguro ng mahigit 1 oras pero nagising din ulit. Marahan siyang bumangon at nagsuot ng kanyang mga damit. Dahan-dahan ang bawat kilos niya dahil baka magising si River. Nang matapos na ay nakabuo siya ng isang desisyon. Hindi na niya hihintayin na mag-umaga pa. Aalis siya sa isla. Natatakot man ay kailangan niyang harapin ang lahat. I'm sorry, River. I'm sorry. Hindi niya namalaya na tumulo ang mga luha niya habang nakatingin dito. Sa maikling panahon na nakasama niya ito, ay alam niya sa puso niya na minahal niya ang binata. Mabilis siyang tumalikod at tinungo ang kubo ni Ka Luisa. Nakita niyang gising na rin ang mga ito at alam niyang pupunta ang mga to sa pantalan sa isla para sumalubong sa mga pumalaot. Diata, anong ginagawa mo dito? Ang aga pa. Nagtatakang tanong nito sa kanya. Kinalma niya ang sarili. Magpapahatid po ako pa uwi, Ka Luisa. Sabi niya dito. Alam ba to ni River? Umiling siya. Please po, Ka Luisa. Kailangan ko na pong umuwi. Hindi niya napigilang umiyak. Naghahalo na ang mga nararamdaman niya sa mga sandaling yon. O siya, sige, dadalhin kita doon sa pantalan at magpapahatid tayo. Ano bang nangyari? Nag-away ba kayo? Sunod-sunod na tanong nito, pero bahagya lang siyang tumango. Hindi na nagsalita pa si Ka Luisa. Mukhang naiintindihan na nito ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Muli niyang tinanaw ang kanilang kubo sa huling pagkakataon. Sorry, River. Sana mahanap mong babaeng para sa'yo. Dahil para sa kanya, hindi deserve ni River ang babaeng katulad niya. Pakiramdam niya sa lahat ng ginawa niya dito ay wala na siyang karapatan na mahalin ito at mahalin siya. 3 buwan nang mabilis na lumipas simula nang makaalis si Beata sa Isla Bulan, kung saan iniwan niya ang lalaking natutuhan na niyang mahalin sa maiksing panahon lamang. Naging mahirap ang mga unang buwan niya, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Maraming what-ifs na nabuhay sa puso niya, pero ang guilt na nararamdaman niya ay ang nagpapahirap sa kanya na umusad sa buhay. She was still thinking about him. Kung kumusta na ito, kung nasaan na ito, at umaasa siya na balang araw ay muli silang magkikita. Pero may bahagi rin ng puso niya na natatakot itong makita, dahil alam niyang susumbatan lang siya nito. Ayaw din niyang makita ang galit ni River sa kanya. Nagmamadali ang mga kilos ni Beata. Kailangan niyang makahabol sa party kung saan inimbita siya at ang kanyang kaibigang si Isla. Ayaw sana niyang sumama, subalit kinulit siya ng kaibigan nila ni Isla. Hindi niya ito mahindian dahil malaki ang utang na loob nila dito. Ito ang tumulong sa kanilang magkakaibigan para mahuli ang gustong pumatay sa kanila. Noong umalis siya sa isla, natuklasan nilang si Atty. Malyari pala ang mastermind sa lahat ng mga pagbabanta sa buhay nilang tatlo. Nakalaya na si Isla mula sa mga kidnapper nito. Sa tulong ng asawa ni Luna na si Joaquin ay nailabas nila ang katotohanan. Interesado rin pala ang naturang abogado sa yaman ng namayapang donya. Kamalasan lang ay sa kanila iniwan ang yaman nito. Nakakulong na ngayon si attorney at tiniyak nilang mabubulok to sa kulungan. Nang mahuli ang abogado at mga tauhan nito ay bumalik din agad si Beata sa Maynila. You're late. Sinalubong siya ni Isla sa entrance ng malaking hotel. Tinext na niya ito kanina na malilate siya. Traffic sa labas, te. Katwiran na lamang niya. Hindi ba darating si Ate Luna? Tanong niya kay Isla habang papunta sila sa table nila. Dumarami na rin ang mga bisita. Ayon sa kaibigan nila ay surprise party daw yon. Hindi naman nila kilala kung sinong susurpresahin. Basta umattend lang sila roon. Hindi, kabuanan na niyan, di ba? Nakabedrest si ate ngayon. Pinagbawalan muna ni Kuya Joaquin na lumawas. Sagot nito nang makapwesto na sila sa table nila. Mag-retouch ko muna kaya, girl, para kang nakipaglaban sa mga demonyo. Sira ng makeup mo, oh. Wika ni Isla sa kanya at ramdam nga niya na pahulas na ang kanyang makeup. Galing pa kasi siya sa isang client meeting. Pagdating kanina sa parking lot ng hotel ay patakbo siyang nagtungo sa venue dahil malapit na siyang malate sa event. Kaka-pressure pa ang mayat-mayang text ni Isla kung nasaan na siya. Sige, saan ba ang CR dito? Tanong niya dito sabay turo naman ito sa kaliwang bahagi ng hall ng gusali. Tumayo siya at dumiretso doon. Naisip niya si Luna. Masaya siyang malaman na masaya na ang kaibigan. Deserve nito ang kaligayahang nararamdaman ngayon. Nakaramdam siya ng inggit dito dahil pakiramdam niya ay hindi na niya makikita ang kaligayahang nararanasan ng kaibigan. Pero kontento na siya. Sa lahat ng pinagdaanan niya sa buhay ay hindi niya yata talaga deserve na maging masaya. Ay kalabaw!
Paimpit na hiyaw niya nang maramdamang may humila sa braso niya. Shit, ano ba? Sigaw ni Beata sa kung sino mang humila sa kanya pero tinakpan nito ang bibig niya. Napamulagat siya nang magtama ang mga mata nila ng lalaki. Kilala niya ang singkit na mga matang yon. Talking about luck, mahal. Patuyang wika nito sa kanya habang matamang nakatitig sa kanya. Tinanggal nito ang kamay na nakatakip sa bibig niya. River? Nagtatakang tanong niya dito. Nananaginip ba siya? Anong ginagawa ng lalaking to sa party na yon? Oh, so you remember me, huh? Where have you been, Beata? Is that even your real name? At ako dapat ang magtanong yan sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong nito sa kanya. Puno ng katanungan ng mga mata nito. Kahit naguguluhan si Beata at kahit nasa ganoong sitwasyon siya, ay hindi mapigilan ng puso niyang mangulila dito. Bakit sa ganoong sitwasyon pa nila kailangan magkita? Hindi siya handa. Pero siguro kahit kailan, hindi talaga siya magiging handa. Kaibigan ko ang nagpa-party. Ikaw? Sagot lang niya kay River. Hindi niya kayang tagalan na tumingin sa mga mata nito. I see. Well, sa family ko ang party na yun. Akalain mo nga namang dito pa talaga tayo magkikitang muli. I have so many questions pero makakapaghintay ang mga tanong ko mamaya. For now, you have to do a favor on me. Kabayaran sa mga ginawa mo sa akin. Anito at hinila siya nito palabas ng CR. Teka, sandali. Saan mo ako dadalhin, River? May gagawin ako. Angal niya dito habang hila-hila siya nito palabas. Muntik pa siyang madapa kung hindi lang siya naging maagap sa kanyang balanse. Nakita niyang tinutumbok nilang dalawa ang tila stage sa party na yon. Bigla ay kinakabahan siya sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Anong gagawin ni River? Bakit dinadala siya nito sa gitna ng party? Nakaagaw na sila ng atensyon ng mga bisita. Kinuha nito ang microphone. Listen everybody. I know you were here for the Thanksgiving of my brother-in-law's success in business. But also tonight, my family want to announce my engagement to someone I don't love. The reason I disagree to this engagement is because of this girl. At nilingon ni River si Beata. Napamulagat siya sa sinabi nito. Ngayon pa talaga umiksena si River. Ang itsura niya ay di man lang maayos. Nakakahiya. Mukhang mayayaman pa naman ng mga tao roon. Nagkaroon na ng bulong-bulungan sa paligid. Nakatuon na ang atensyon ng lahat ng bisita sa kanila. River, what's this? Narinig niyang sigaw ng matandang lalaki sa binata sa di kalayuan. I'm sorry, Uncle, but I am married. 3 months ago sa Isla Bulan. At siya ang asawa ko, and I love her. I'm sorry, everyone. Enjoy the rest of the night. Let's go, mahal. Hinila naman siya ni River papalayo sa mga tao. Naririnig pa niya ang bulungan sa paligid. Merong hindi natutuwa at merong naiinggit. Para namang namatanda si Beata. Hindi makakilos dahil sa bilis ng mga pangyayari. Parang kanina lang ay gusto lang niyang mag-retouch. Tapos ngayon ay nalagay na siya sa gitna ng eskandalo. Para siyang robot na hila-hila ni River. Nakarating sila sa parking lot ng hotel na hindi niya namamalayan. Hindi pa rin siya makapagsalita dahil sa pagkabigla. Why did you do that, River? Tanong niya dito nang makapasok siya sa loob ng sasakyan nito. Naisip niya agad si Isla. Tiyak na napanood nito ang nangyari. Ite-text muna niya ang kaibigan. Agad niyang hinugot sa purse ang cellphone at sinabi kay Isla na mauuna na siya at saka na lamang sila mag-usap. Alam niyang marami itong tanong pag umuwi siya ng mansyon. Binuhay ni River ang makina ng sasakyan at sinulyapan din siya nito. Meron kang utang sa akin, Beata. At ibabalik ko ang tanong sa'yo. Why did you do that? Bakit mo sinamantala ang nangyari sa akin sa isla? And why did you leave? You left me hanging. Sana alam mong pakiramdam ng maiwan ng puno ng katanungan. But it doesn't matter anyway. Nandito ka na. Sisiguraduhin ko na pagbabayaran mo ang lahat ng yun. At pinasibad na nito ang sasakyan palayo. Hindi na nakaangal pa si Beata dahil alam niyang may pagkakamali siya dito. Hindi lang niya alam kung paano niya tatanggapin ang galit nito, gayong ang huling alaala niya dito ay nagsabi ito sa kanya ng I love you. Anong panibagong drama na naman to, Lord? Nananahimik na ako tapos ganito? Reklamo niya sa kanyang isip. Pero siguro wala talagang kasalanan ang hindi na pagbabayaran. At ngayon, sinisigil na siya ng mga kasalanan niya. Hindi niya alam kung saan sila nakarating ni River, pero nasa tila mataas na sila na bahagi ng syudad kung saan nakikita mula sa baba ang busy na lungsod. Itinigil nito ang sasakyan doon at lumabas ito na may dala ng beer in can. Binuksan nito yon at nilagok ang laman.
Tahimik lamang si Beata na nakamasid dito dahil hindi rin niya alam ang sasabihin. Titignan mo na lang ba ako dyan hanggang sa mag-umaga? Tanong nito sa kanya matapos ang mahabang katahimikan. Pinaprocess ko pa ang mga nangyari. Sagot niya dito dahil sa totoo lang, sobrang bilis ng pangyayari at nahihirapan siyang humabol. Nakarinig siya ng pagkaknatawa dito. Hindi ka man lang ba magsasorry sa ginawa mo? Puno ng sarkastikong wika nito sa kanya. Tila may bumara sa lalamunan ni Beata. Hindi ko alam kung paano magsisimula, River. Start by telling me why did you do that? Bakit sinabi mo dun sa isla na mag-asawa tayo? Bakit mo sinamantala ang amnesia ko? Ang totoo, may nagtatangka talaga sa buhay ko noon. He wanted to kill me and my 2 best friends. Gusto niyang kunin ang perang ipinamana sa amin ng dati naming amo. Kung saan-saan ako napunta para lang magtago noon. Hanggang sa napadpad ako sa isang resort sa probinsya at nakilala kita at sumama ako sa iyo sa isang isla. Kaso na disgrasya tayo at napadpad sa Isla Bulan. Kaya nakakita ako ng pagkakataon noon para manatili doon at mag-isip ng mga susunod kong hakbang. It happens na wala kang maalala. Kaya para hindi tayo makapalayas sa isla, sinang-ayunan ko ang akala ng mga tao roon na mag-asawa tayo. I'm sorry, River. Yun lang ang tanging paraan na alam ko para manatili sa isla at gamitin ang amnesia mo. Wala akong masamang intensyon. Ang gusto ko lang ay matakasan ng mga lalaking naghahanap sa akin. Nagkataon na ikaw ang naroon para makaligtas ako. Matapat niyang wika dito. Titig na titig si River sa kanya. Mukhang hindi ito nagtitiwala sa kanya pero nakita niyang pinili nitong bigyan siya ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili niya. Nakita niya ang resignasyon sa mga mata nito. And why did you leave me? Bakit umalis ka pa rin kung alam mong masave ka sa isla kasama ako? Ngayon naman ay napalitan ng hinanakit ang nasa mga mata nito. I was afraid that, after what happened, malaman mo na hindi na tayo mag-asawa. I was afraid to see you hate me. Alam kong hindi magtatagal babalik na rin ang alaala mo. At alam kong matapos may mangyari sa atin, nagtataka ka kung bakit berhen pa ako, gayong ang alam mo ay kasal na tayo. Pigil na niya ang mga luha ng mga sandaling yon. All of her emotions that she held back then, parang gustong kumawala. But why, Beata? Tanong ulit nito, and she knew she was looking for an answer that he would like to hear. Dahil nauhulog na ako sa iyo, River. Nahulog ako sa sarili kong patibong. I was falling for you every day. You show me something na hindi ko mahanap sa mga taong akala ko mahal ako. You gave me security and showed me love. But you were too pure for me. Inisip ko na sobrang makasalanan ko para sa'yo. The least thing that I can do is run. Run away from you and my feelings. She didn't hold back. Naramdaman na lang niya na umiiyak na pala siya. Damn, don't cry, Beata. Anito sa kanya at may kinuhang panyo sa bulsa. Pinahid sa pisngi niyang pinaglandasan ng mga luha. After what happened to us, I knew back then na hindi kita totoong asawa. You were a virgin for Pete's sake. Kung totoo ang kwento mo na ilang buwan na tayong mag-asawa, it would be impossible. And all this time wala akong mahanap na wedding ring. It would be also impossible na tinangayo ng alon. Everything was suspicious pero hindi ako nagtanong, Beata. There's a part of me na ayokong maalala ang totoong pagkatao ko dahil mas nagustuhan ko na ang buhay na pinakilala mo. I wanted to think that I married you, that our life in Ireland is reality. Parang yung utak ko rin mismo ang ayaw alalahanin ng totoo kong buhay. Kaya siguro hindi rin agad ako makaalala. I was running from something too. And being married to you that time was actually the best thing that happened to me when I woke up. And things happened between us. After that, parang binuksan na mga alaala ko. Naalala ko na bigla ang lahat. But when I woke up na wala ka na, reality kicks in. Lahat ng mga taong gusto ko'y iniiwan ako. There were sadness in his voice at nakita ni Beata kung gaano ito ka-frustrated ng mga sandaling yon. I'm sorry, River. It was my mistake. Aakuin ko lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. You wanna know kung bakit naging volunteer doctor ako sa Isla Fuego? My bride ran away on our wedding day, Beata. She was my first love, pero hindi ko na malayan na na-fall out of love na pala siya sa akin. Hindi niya ako kinayang pakasalan, kaya iniwan niya ako sa mismong araw ng kasal namin. Umalis din ako sa bahay. Iniwan ko Maynila at pinili ko maging volunteer doctor sa malayong isla para takasan ng kahihiyan. I guarded my heart. Ayoko nang magtiwala.
But you came in. Hindi man lang kumatok, basta lang pumasok. When I decided to open my heart for the second time, you ran away again. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Inisip ko na baka ginusto lang kita noong panahon na wala na akong maalala. Pero hindi eh. Even when I remembered everything, you left something in my heart. At yun ang pilit na nagmumulto sa akin simula nang iwan mo ko. Hindi ka na mawala sa isip at puso ko. I tried to find you pero wala akong mahanap na bakas mo. Ni information mo sa resort kung saan ka nanuluyan ay wala. Mahabang paliwanag nito sa kanya at hindi niya alam kung ano ang pwedeng maramdaman. Kung kaya nitong magbukas ng buhay nito sa kanya, si Beata naman ay hindi alam kung paano niya bubuksan ang sariling multo ng kanyang buhay. It was haunting her since then. You don't know me, River. Hindi talaga ako babae na iniisip mo. You said you ran away because you like me. Let's give it a try, Beata. Subukan natin. Baka sakaling mag-work. Sinimulan na natin. Bakit hindi pa natin ituloy na ituwid ang lahat ngayon bumalik ng alaala ko? Humarap na ito sa dalaga at hinawakan ng kamay niya. Wala na ang galit nito na nakikita niya kanina. He was being hopeful. Hindi ko alam, River. Tanging sagot niya dahil hindi naman niya talaga alam ang sagot. Yes, she loves him. Pero paano na kapag nalaman nito ang tungkol sa kanya? Ang buhay na pinagmulan niya. Sapat ba ang pagmamahal nila na pakiramdam niya ay hindi pa matibay ang pundasyon? Marry me, Beata. Matapang na wika nito sa kanya. What? They wanted me to marry someone else that I don't love. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Hindi ganun kadali yun, River. Habang buhay ang pinag-uusapan natin, hindi laro ang kasal. Katwiran niya dito, pero mukhang determinado to sa kanya. He was being romantic, pero naiisip niya na nadadala lang ito ng emosyon. That's why let's get married. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Hindi mo pa ako kilala, River. Hindi pa natin kilala ang isa't isa. Hindi sapat yung mga araw na magkasama tayo sa isla para sabihin mo na mahal mo na ako at gusto mo akong pakasalan. Binitiwan nito ang kamay niya. Those kiss. Those touch. You can't fake it, Beata. And also we have a lifetime to know each other. You said you like me. And I like you too. Ano pang gagawin natin? I was looking for you all over the places. At ngayong nahanap na kita, hindi na kita pakakawalan pa. Giit pa din ito sa kanya. Nadadala ka lang, River. Assess your feelings first. Hindi stable tingnan ang lalaki, kaya mahirap na magtiwala sa mga sinasabi nito kahit ang totoo ay umaasa siya sa mga sinabi nito. Okay, niligawan kita. Dadaan ako sa tamang proseso. Oo, nagalit ako sa iyo nang malaman ko na niloko mo ko. Pero hindi ako impokrito na sa'yo ko lang naramdaman ang nararamdaman ko sa isla, Beata. I will court you, and I assure you, patutunayan ko lahat ng mga sinabi ko. Puno ng kumpiyansang sabi nito sa kanya. Parang nasa roller coaster si Beata ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung paano sasabayan ang pagtaas at pagbaba ng emosyon sa pagitan nilang dalawa. Ikaw ang bahala. Pero sana ayusin mo muna rin ang iniwan mong problema sa pamilya mo. Tiyak na hinahanap ka na nila, tapos binigla mo pa sila na may asawa ka na. Grabe ka. Hindi mo man lang ako pinatapos magsuklay. Basta mo na lang ako hinila sa party na ganito ang itsura ko. Natawa si River. Maganda ka pa rin kahit hindi ka magsuklay at mag-makeup. Noon sa isla, wala kang suklay-suklay at makeup, di ba? Pero minahal pa rin kita. Ang cheesy ha? Oo na, sige na, mandigaw ka na. Galingan mo para di ka mabasted. Wika na lamang niya. Iniisip na lang niya na pagkatapos nilang mag-usap sa gabing yon, baka magbago na rin ang isip nito sa kanya. Pero may bahagi ng puso niya na excited sa kung ano ang bukas na naghihintay sa kanilang dalawa. Kay tagal din niyang inasam na muli itong makita. Narito na ito ngayon, kaya sasamantalahin na niya. Isang linggo ang mabilis na lumipas simula nang bigla ang i-announce ni River sa party na brother-in-law nito na may asawa na ito. At siya yon. Sa loob ng isang linggong yon ay consistent lagi si River sa pagdalaw sa kanya sa bago niyang negosyo. Lagi din itong nagpapadala ng mga bulaklak. Seryoso daw ito sa panliligaw sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Beata kay River nang sunduin siya nito sa opisina. My mom wants to meet my wife. Nakangising wika nito sa kanya at bigla ay naniga siya sa kinauupuan niya. Bigla siyang kinabahan na ngayon makikilala niya ang ina nito. Medyo allergy siya sa ganon. Hala, ito ka na naman sa biglaan.
Ano ka ba naman? Hindi mo man lang ako pinauwi muna para nakapaghanda ako. Hindi na kailangan, Beata. They will like you. Bola. Teka, hindi mo pa rin ba sinabi sa kanila na hindi tayo totoong mag-asawa? If I tell them the truth, then they will let me marry that girl. Akala kasi nila ay nabaliw na ako simula nang iwan ako ng ex ko. Don't worry, sasabihin ko din sa kanila kapag sinagot mo na ako. Seryoso ka ba talaga, River? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Baka nabibigla ka lang. Paniniguro niya dito, pero kinuha nito ang kamay niya. Since the incident, ngayon lang ako naging sigurado ulit, Beata. Hindi naman ako nagmamadali eh. Take your time. Hayaan kita na kilalanin pa ako at kilalanin ka rin. Anito na kahit papaano ay nakakagaan ng loob niya. Pero nandun pa rin ang alinlangan. Hindi nagtagal ang kanilang biyahe at narating nila ang restaurant. Malayo pa lang ay nakita na ni Bea ang ina ni River. Kumaway na to sa kanila. Naging mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sanay sa ganoon. Ang tanging ina lang na itinuring niya na hindi siya natakot ay ang namayapang Doña Leonora. Kahit sa sarili niyang ina ay may trauma na siya. Ano pa kaya sa ina ng ibang tao? Mabuti at nakarating kayo kaagad. How are you, Iha? Tumayo ang nanay ni River at nilapitan siya sa kaniyakap. Nanlalamig man si Beata ay tinanggap niya ang yakap nito para hindi naman siya magmukhang bastos. Mukhang magiliw naman sa kanyang ginang. Have a seat, you two. Marami kayong dapat i-explain sa akin. Anang ginang sa kanila na nakangiti. Naging magaan naman ang pagtanggap nito sa kanila, pero ang panlalamig na nararamdaman ng dalaga ay hindi mawala-wala. Pakiramdam niya nandoon siya pero wala ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. She was not mentally there. Pinagpapawisan siya kahit malamig sa lugar. Are you okay, mahal? Namumutla ka. Tanong sa kanya ni River nang mapansin nito na tila hindi siya mapakali. Masama bang pakiramdam mo, Iha? Nagtatakang tanong ng ginang. Opo, sorry po. Medyo masama pong pakiramdam ko. Medyo na-busy po kasi sa trabaho ilang araw na. Nanginginig pa niyang wika. Oh, sana sinabi mo, mahal. Nag-aalalang wika sa kanya ni River. Kitang-kita niya ang pag-aalala nito. You can take her home, son. Or dumaan kayo sa ospital. Mukhang masama talaga ang pakiramdam niya. Dinig pa niyang wika ng ina nito. I'm sorry po. Hinging paumanhin niya sa ginang. No, it's okay. Meron pa namang susunod na araw. Saka na lang tayo magkwentuhan. Go home and rest, Iha. Pagkasabi niyon ay inalalayan siya ni River palabas ng restaurant hanggang sa loob ng sasakyan. Hindi pa rin humuhupa ang panginginig niya at panlalamig. What is happening, Beata? Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Mukhang worried na din to. Pilit niyang kinakalma ang sarili pero bigla siyang pumalahaw ng iyak. Nakita niyang nataranta si River. Grabe ang panginginig ng kanyang buong katawan. I'm sorry. I can't do this. Hindi pa rin ako maayos. Hindi pa rin ako okay. All this time nandito lang sila sa loob. Hindi sila umaalis. Wika niya sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Naramdaman niyang niyakap siya ni River. Ngunit kahit ang yakap nito ay hindi siya magawang pakalmahin. Shh! What is happening, mahal? Sabihin mo sa akin. Nandito ako, nakikinig. Narinig niyang wika ni River. Naging sunod-sunod lang ang paghikbi niya. Kailangan niyang sabihin kay River ang lahat. Kailangan niyang harapin ang takot niya. Magiging unfair para dito na hindi niya sabihin ang pinagdaanan niya noon. Bahala na pagkatapos. Kung iiwan siya nito at titigil na ito sa panliligaw sa kanya pagkatapos niyang sabihin dito ang lahat, hahayaan niya ito. Hindi siya maghahabol kahit na masasaktan siya. I'm a victim of child abuse, River. Magulo ang buhay ko. May mga madidilim ako nakaraan na patuloy ako minumulto. Wika niya at hinarap to. Nagsalubong ang kanilang mata. Nakita niya ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mga mata nito. Nandoon ang awa, pangamba, at isang emosyon na ayaw niyang pangalanan. Ayaw niyang umasa. Ayaw din niyang kinakaawaan siya. Kaya hindi niya kinukwento sa iba ang nakaraan niya. Anong ginawa nila sa'yo, Beata? Tell me, please. Simula nang mamatay ang tatay ko at nag-asawa ulit ang nanay ko, naging miserable na ang buhay ko, River. Pagsisimula niya na puno pa rin ng alinlangan kung sasabihin ang bahagi ng buhay niya na yon, pero nagdesisyon siyang magpatuloy kahit nahihirapan siya. Kapag sinasaktan ng amain ko ang nanay ko, pinagtatanggol ko siya. Pero ako napagbabalingan ng galit ng stepfather ko. Isang beses, pinalo niya ako ng baston.
Ilang araw akong hindi makalakad. Akala ko magiging lumpo na ako dahil sa dami ng palo niya. Umiiyak siya ulit. Inaalala niya ang sakit ng kahapon. Oo, masakit ang pisikal na palo, ngunit ang trauma na dulot niyon sa kanya ay hindi mawawala. Kapag nakakaamoy siya ng alak ay bigla na lang siyang nagpapanik. It reminds her of the monster. He's a devil. Nakita niyang napatiimbagang si River dahil sa sinabi niya. Pero hindi lang yun ang ginawa niya. Ilang beses din niya akong pinagtangkaang... Naputol lang sasabihin niya dahil naalala niya ang mga gabing hindi siya makatulog sa tindi ng takot at trauma na dinanas niya sa amain. Pinagtangkaan niya akong gahasain. Demonyo siya. Demonyo siya. Umiiyak pa niyang wika. Nandoon ang sakit. Nandoon ang mga takot na matagal na namuhay sa puso niya. Wala man lang ginagawa ang nanay sa tuwing nagsusumbong ako. Ako pa ang pinapagalitan niya kaya hanggang ngayon galit pa ako sa kanya. Pero isang gabi, nang maramdaman ko na may balak ang amain ko na ituloy ang mga naudlot niyang plano sa akin, naghanda ako ng patalim. At nang pagtangkaan niya ulit ako, I stabbed him and I run. Iniwan ko ang bahay namin. Nagpakalayo-layo ako kahit natatakot ako. Ang mas masakit pa, hindi ako hinanap ng nanay ko at hinayaan niya akong lumayo. Mas pinili pa niya ang lalaking yun kaysa sa akin na anak niya. Ang dami kong tiniis. Ang daming pagkakataon ang nawala sa akin. Marami akong takot na pilit nilalabanan, River. At kanina habang kausap natin ng nanay mo, naalala ko ang sarili kong ina. At sa tuwin na natitrigger sa akin ang nakaraan. Oo, at hindi ako sinasaktan ng nanay ko. Pero hinahayaan niya lang akong saktan ng asawa niya. Pinanood lang niya ako habang umiiyak at nagmamakaawa na tulungan niya ako sa tuwing papaluin ako ng asawa niya. Dahil sa mga karanasan ko noon, nagkatrauma ako at nagkaroon ng takot sa ibang ina. Hindi ako normal, River. Puno ako ng takot at ayaw kong idamay ka sa nakaraan ko. Kaya mauunawaan kita kung aayawan mo na ako. Lalo't nakita mo ang reaksyon ko nang makaharap ang mami mo. Hindi ako minahal ng sarili kong ina, River. Kaya itinatak ko na rin sa puso at isip ko na malamang wala na rin magmamahal sa akin na iba. And there she goes. Nasabi na niya ang mga gusto niyang sabihin dito. It was a relief actually, dahil sa unang pagkakataon ay nasabi niya ang mga yun sa ibang tao. Kahit na mga kaibigan niya ay hindi niya masabi ang bahaging yun ng buhay niya. Tanging si Doña Leonora lamang ang napagsabihan niya noon. River hugged her tight. Hindi totoo na walang magmamahal sa'yo, Beata. Mahal ka ng mga best friend mo. Mahal ka ni Doña Leonora. At mahal kita. You will never face your trauma alone. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Tutulungan kitang harapin ang nakaraan mo, if you want me to. At sinong may sabi na hindi ka normal? Walang masama sa'yo, baby. Biktima ka lang ng pang-aabuso nung bata ka pa. Kaya nauunawaan kita, at sigurado ako mauunawaan ka rin ni Mommy. Kaya sana hayaan mong tulungan kitang mawala ang trauma mo unti-unti. Hayaan mo akong tulungan kita. Banayad ang boses nito na nagdudulot ng kakaibang ginhawa sa kanya. Hindi siya nagsalita. Dinamdam lang niya ang kakaibang seguridad na naibigay ng mga yakap ni River. Sa mga ganoong sandali ay nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan na nasa tabi niya si River at aalalay sa kanya? Kung hindi siya magawang mahalin ang sarili niyang ina, kaya pa kaya siyang panindigan ng ibang tao? It was her greatest fear. At hindi niya alam kung hanggang kailan niya lalabanan ang takot na yon. Lumipas ang isang linggo. Pagkatapos ng naging pag-uusap nilang yun ni River, ay ilang araw nang kahit anino ni River ay hindi niya makita. Nagme-message lang ito sa kanya na may inaasikaso lang ito. Sinasabihan lang siya nitong mag-iingat siya lagi at magkikita lang sila sa mga susunod na araw. Alam na niya yon, nagbago na ang isip nito tungkol sa kanya. Kahit alam niyang papunta na sila sa ganoong sitwasyon ay nasasaktan pa din siya. Yata, ano ba nangyayari sa'yo? Iyak ka lang ng iyak dyan ilang araw na. Lumabas ka naman at magpahangin. Si Isla yon na napapansin ang pagiging matamlay niya at palaging mugto ang mga mata. Siguro nga hindi na ako makakahanap ng lalaking tatanggapin ako at mamahalin ako, Isla. I will forever be alone. Naiiyak na naman niyang wika. Alam mo, tama na yan. Bumangon ka na dyan at ayusin mo ang sarili mo. Hindi lang siyang lalaki sa mundo. Payo ng kaibigan sa kanya, pero mas lalo lang siyang napaiyak. Maraming ang lalaki sa mundo pero hindi yun si River. Hindi yun ang lalaking gusto niyang makasama sa habang buhay.
Nakarinig sila ng mahinang katok. Binuksan yun ni Isla at iniluwa niyon si Manang Ising. May bisita ho sa baba, senyorita. Anang matanda. Sino po? Tanong ni Beata. Wala naman silang inaasahang bisita. Sir River daw po. Sagot ni Manang Ising. Mabilis pa sa 4:00 ang bumangon siya at inayos ang sarili. Ayun lang. Pagkarinig sa pangalan ng lalaki ay talagang aligaga agad. Tudyo ni Isla na hindi na niya pinansin. Mabilis siyang lumabas ng kanyang silid at bumaba para lang matigilan. Hindi niya inaasahan ang babaeng kasama ni River, ang kanyang ina. Anak, tawag ng kanyang nanay na hindi man lang kumikilos sa kinitatayuan. Parang binuhusan si Beata ng malamig na tubig. Hindi niya alam ang gagawin, pero naramdaman niyang nasa tabi na niya si River. Inaalalayan siya. Bumuhos ang napakaraming emosyon sa kanya ng mga sandaling yun. Dinala ko siya dito para makapag-usap kayo. To finally end this chapter of your life, Beata. Kung habang buhay ka lang na nakatago sa mga katakot mo, you cannot move on. How can you love if you don't know how to forgive? Narinig niyang wika ni River sa kanya. Kanina pa mabigat ang kanyang kalooban. Ngunit habang naririnig niya ang boses nito ay napipilitan siyang kumalma. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina at mabilis siyang niyakap nito. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko sa mga pagkukulang ko sa'yo. Dinama lamang niya ang mga yakap nito na matagal niyang hinintay. Hindi pa niya ito magawang yakapin pero bandang huli ay pumulupot ang mga braso niya dito. Sorry din po sa lahat, Nay. Sabi niya habang humahagulgol. Wala kang kasalanan, anak. Ako ang nagkulang. Sorry. Anang matanda sa kanya. Nang mga sandaling yun ay wala ng mga salitang namagitan sa kanila. Ang puso na lamang nila ang nag-usap. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang napatawad na niya to. Hindi na siya nagtanong pa. Hinayaan na lamang niyang damhin ng kanyang puso ang pagpapatawad. Dahil tama nga si River. Paano siya magmamahal ng buo kung ang kalahati ng puso niya ay hindi marunong magpatawad? Napatingin siya kay River habang yakap niya ang kanyang ina. Nakita niya kung gaano ito ka-proud sa kanya. Tama nga yata ang lalaking pinili ng kanyang puso. Thank you, River. Anya sa binata nang humupa na ang tensyon at emosyon. Naiwan silang dalawa sa garden ng mansyon. Pinili nilang masolo muna ang isa't isa. Marami siyang bagay na gustong sabihin dito. Kaya pala hindi ito masyadong nagpakita sa kanya nitong mga nakaraang araw, ay dahil hinanap nito ang kanyang ina. Wala na ito sa dating tirahan nila. Nakapisa na daw ito sa pinsan nito. Ang kanyang stepfather ay matagal nang nakakulong. Wala na siyang balita sa ina niya pagkatapos ng paglalayas niya noon. Hindi na rin niya ito sinubukang hanapin dahil hindi pa handa ang puso niya. Pero ngayon, alam niyang ang pagkikita nila ang tamang panahon para sa kanilang mag-ina. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa mga laban mo hanggang sa maghilom yung mga sugat mo. Ani River sa kanya na kinabig siya palapit dito. Pinatunayan lang nito kung gaano siya nito kamahal. Handa itong gawin ang lahat para sa kanya. Kung hindi pa yun true love, ewan na lang niya. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Punong-puno ng kaligayahan ang puso niya ng mga sandaling yon. Paano kita susukuan kung sa'yo ko lang naramdaman to? Sabay turo sa puso nito. Alam kong mahirap ang sitwasyon. Alam kong masyadong mabilis sa atin ang lahat. Pero ang pagmamahal pala ay walang timeline. Walang pinipiling panahon. Kapag naramdaman mo, talagang mararamdaman mo. At masaya ako na ikaw ang pinili nitong mahalin, Beata. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang lahat ng to, River. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakalakas ng loob na harapin ang mga trauma ko. Salamat. You were ready, Beata. Kulang ka lang sa push. Alam kong bago pa kayo magkita ng nanay mo ay napatawad mo na siya. You have a big heart. Alam ko na hindi madali pero kinakaya mo. I'm so proud of you, mahal. Banggit ulit nito sa endearment nila. Napangiti siya sa unang pagkakataon. I love you, mahal. Wala na siguro akong dahilan para hindi ka tanggapin sa buhay ko. Does it mean you will marry me? Hindi nito maitago ang kasiyahang nararamdaman. Kung available pang offer mo. Of course, pakakasalan kita sa lahat ng simbahan kung gusto mo. Natawa siya pero natigil ang tawa niya nang halikan siya nito sa mga labi. Oh God, she missed those lips. Sa loob ng mahabang panahon ay palagi niyang hinahanap ang mga halik na yon. Hindi na niya kailangan pang magtago ng kanyang emosyon at damdamin. Magiging bukas na siya dito
dahil alam niyang malaking bahagi na ito ng kanyang pagkatao. Pagkalipas ng 6 na buwan ay ikinasal silang dalawa. Nandoon ang lahat ng mga taong mahal niya kasama ang kanyang nanay na naghatid sa kanya papunta kay River. Mas naunawaan na rin siya ng pamilya ni River. Mabait ang mga ito sa kanya at tanggap siya. Alam niyang nagsimula sila ni River sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit yun ang nagdala sa kanila sa kung nasaan man sila ngayon. Dinala siya ng alon papunta kay River. I will always love you. Bulong ni River sa kanya habang nakatingin sila sa pari na nagkakasal sa kanila. Promise? Forever and always. Anito sa kanya. Alam niya ngayon palang magsisimula ang totoong kwento nila. Pagkatapos ng kasal ay nagpa siya si River at Beata na balikan ng Isla Bulan kung saan nagsimula ang pag-iibigan nila. Masayang-masaya ang mga tao sa isla nang muli silang makita at nalaman na tunay na silang mag-asawa. At sa paglipas ng mga buwan ay biniyayaan din sila ng anak. Patuloy pa rin sa pagnenegosyo si Beata, habang si River naman ay sa Manila na ulit ginagampanan ang sinumpaang tungkulin bilang doktor. Kahit na busy sila sa kanya-kanyang karera, priority pa rin nila ang pamilya, lalo na ang kanilang anak. Akala ni Beata ang pag-ibig ay para lamang sa mga taong buo, hindi para sa isang katulad niyang winasak ng kahapon. Sa bawat pilat na iniwan ng kanyang nakaraan, itinuro ng mundo na wala siyang halaga. Pero nang dumating si River, unti-unti niyang naunawaan. Hindi lahat ng sugat ay dapat ikahiya dahil may mga taong tulad nito na hindi lalayo sa iyo dahil sa sakit mo. Bagkus, pipiliing manatili at mahalin ka lalo. Sa katahimikan ng isla kung saan sila itinapon ng tadhana, doon nagsimulang gumaling ang puso ni Beata. At sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang patawarin ang sarili, ang nakaraan at ang mga taong nagkulang. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng perpekto. Naghihintay ito sa taong handang mahalin ka, kahit sugatan ka, kahit takot ka, at kahit wasak ka. At kapag natagpuan mo ang taong yun, dun pa lamang magsisimula ang totoong paghilom. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.